So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. So andito ulit tayo upang mag-share ng mga kaalaman tungkol sa pagmamanok and syempre sumagot sa inyong mga katanungan na palaging inyong itinatanong sa akin. So mga kamanok, asahan nyo na palagi ko kayong ipaprioritize yung mga katanungan ninyo na palagi nyong inilalagay sa comment section. Tandaan nyo po mga kamamay na ako po yung vlogger na talagang mahalaga para sa akin ang bawat katanungan po ninyo. Pagdating po dito sa ating channel, lahat po kayo ay aking i-welcome. It's either matagal na po kayo sa pagmamanok o baguhan man kayo sa pagmamanok, lahat po kayo welcome dito. Kaya po ginawa ko tong channel nito dahil po sa inyo para mabigyan ko po kaagad kayo ng kaagarang o yung agarang kasagutan, okay, pagdating dito sa ating munting channel. Kaya mga kamamay, ano po, lagi kong hinihiling, lagi kong pinapakiusap sa inyo, if ever na nakakatulong sa inyo yung mga videos, yung mga advice, recommendations ko pagdating sa inyong mga katanungan, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito. Kaya kung nagawa niyo na po yan mga kamanok, maraming salamat at simulan na po natin ang sagutan sa bawat inyong katanungan na itinatanong sa akin palagi sa comment section. So unahin natin ang katanungan ni Richard Suway Bagyo. Ayan, so ito yung katanungan niya. Idol, anong security para hindi mapanis ang Jackie Oats? Nakailang ferment ako, Idol, ganun pa rin. Okay? So ipaliliwanag ko po sa inyo. Ang fermented Jackie Oats, yan po ay merong mabansiw na amoy kapag yan po ay na-ferment ninyo pagkatapos ng 7 days. Yung amoy po na parang panis, normal po yan mga kamanok. Yung makikita nyong may bula-bula sa ibabaw, yun po ang tamang proseso ng fermentation ng Jackie Oats. At ipaliliwanag ko rin po sa inyo, kung sakaling magka-uod po yan, wala rin po kayo magiging problema pagdating sa pagbibigay. Yun pong uod na yon is natural protein na galing sa fermentation. Walang magiging problema kahit may uod yan. Kaya mga kamamay, ang tangi nyo lang gagamitin pagdating sa fermentation ng Jackie Oats lang at mineral water, yun lang po ang gagamitin. Wala na kayong ilalagay na kung ano-ano. Huwag na kayong maglagay ng asukal. Huwag na kayong maglagay ng suka. Huwag na kayong maglagay ng asin. Huwag na kayong maglagay ng molasses. Hindi na po natural fermentation kapag masyadong marami ng additives. Ang natural fermentation is tubig lang po at Jackie Oats ang ginagamit natin. Basta malinis ang lalagyan, malinis ang oats, mineral water ang gamitin, wala kayong magiging problema dyan. Okay? So next question tayo. Eto kamamay galing kay Fernan Manuel. Medyo mahaba pero paiksin ko na idol ano. Hello po kamamay, may tanong po sana ako. May stud po kasi ako dito. Nung una, tumitilaok naman siya. Galing kasi siya dito sa bayaw ko. Pagkakuha ko, tumitilaok naman siya. Tapos, okay, ipinasyal ko siya doon sa binabae kong stag. Okay naman po siya, wala naman po siyang stress. Okay, kasi saglit lang naman po kaming namasyal. Tapos, ilang araw po kamamay, hindi na po siya tumitilaok. Okay, sa mga oras na nilalapitan ko po siya, nagiging masungit na po siya sa akin. Ano po kaya ang nangyari sa kanya kamamay? Salamat po at medyo napahaba yung katanungan ko. Okay, so mga kamanok, may mga times po talaga na nagkakaroon ng stress ang isang manok. Okay? Lalo na kung halimbawang, yun nga po, naipasyal niyo po siya, possible na ma-stress siya pagdating doon sa ginawa ninyong pamamasyal. Tapos, meron din po siyang ugali na talagang siya po ay nagiging masungit kapag siya ay nilalapitan po ninyo. It's either possible, ugali na po niya yon, okay? Ugali na po yung manok dahil sa nagmamature na rin po ito, o kaya naman, hindi mo siya madalas nahahawakan. O kaya naman, galing dun sa tito mo, hindi na siya madalas mahawakan, o hindi na siya madalas nabibigyan ng atensyon, hindi na siya nahahaplos, kaya pagdating sa bahay, okay, pagdating dyan sa lugar ninyo, naninibago sa lugar, kung kaya't ikaw yung kanyang sinusungitan. Normal po yan. Ang tanging may papayo ko lang sa iyo, araw-araw nyo po siyang haplusin, medyo basain ang mukha at paa pag ginahawakan para po ma-develop sa kanya
yung pagiging relax ng manok. Okay? So, ganyan lang po ang dapat nyo pong gawin. Sa dami ko nang naging manok na ganyan, panahon lang po, pag-aalaga lang po, at alam nyo yun, himas lang po ang kailangan nyong ibigay sa kanila. Alright? So, next question po tayo. Ito galing kay Gerson Rabak. Tanong lang, Idol, nag-aral ka po ba ng veterinary or experience lang, Idol? Kasi po, ang galing mo po sa mga ganyang paraan. Okay, so mga kamanok, ipaliliwanag ko po sa inyo, hindi po ako veterinary po Ito po ay experience, bunga ng aking experiensya, at syempre, pagtatanong sa ating mga kaibigan, at syempre, pagre-research. Kung mahal mo ang ginagawa mo, kailangan mong alamin lahat ng pasikot-sikot dyan. Hindi lang basta hula-hula o hindi lang basta depende sa experience mo. Kailangan kombinasyon po ito ng experience mo at nung nakasaad sa mga, sinasabi ng iba at the same time sa nakasaad sa totoong nilalaman. Inire-research po natin ito. Kung ano po ba talaga ang tamang detalye, ano bang tamang impormasyon para po hindi maligaw yung ating mga newbie, mga baguhan pagdating sa pagmamanok. Sinasabi ko rin mga kamamay kung experience ko po ito, para malinaw po tayo. Sa mga magtatanong kung bakit daw po magaling tayo sa ganitong mga galawan, yan po ay dahil sa mahal natin ang ating ginagawa. Sabi ko lagi sa inyo mga kamamay, kung mahal niyo po ang inyong ginagawa, walang dahilan para hindi kayo gumaling sa ganitong klase ng larangan. Okay? So maliwanag po tayo, hindi po ako veterinaryo. Ito po ay akin lang pong sariling kaalaman, experience, at syempre nakadepende tayo sa libro. Alright? So next question, galing po ito kay Anton Martinez. Magandang gabi po, Idol. Pwede po bang paliguan ang manok? Nakakatapos lang magsilaglagan ang balahibo at nag-i-start ng tumubo. Okay, tumubo ang buntot at ang ibang mga balahibo. Salamat po. Mga kamanok, kapag ganito po ang sitwasyon ng inyong mga alaga, huwag niyo po silang paliliguan. Yun nga pong hawakan sila is hindi ko rin po inia-advise. Yung liguan, lalong huwag po. Mas maganda mga kamamay dito is ilagay nyo lang po sila sa tipi. Mas okay po na naka-cord lang po sila. Para yung mga manok natin, malaya po silang nakakagalaw, nakakapaglakad-lakad. Kung umuulan man, medyo nababasa sila ng konti kasi makakatulong po yung ulan sa pagtubo ng kanilang mga balahibo. Kaya tatandaan nyo mga kamanok, kalimitan ang paglulugon. At natural naman talaga is nangyayari sa mga panahon ng July, August, September, kaya pagdating ng December, napakaganda na ng kanilang balahibo. At kung titingnan po ninyo sa mga panahong lugon ang manok, medyo pumapatak na po ang ulan. Kasi po yung ulan, yun po ang nagpapabilis ng pagbibihis ng ating mga alaga mula sa pagkalugon nito. Kaya magtataka kayo, nakakatulong yung ulan para mas maging maganda ang tubo ng balahibo ng ating mga alaga. Kaya no need nyo ng paliguan yung mga manok na naglulugon o maglulugon o nagsisimula pa lang tumubo ang kanilang mga balahibo. Kaya mga kamamayan po, huwag nyo pong paliliguan kasi makakatulong na po ang environment sa pagganda ng kanilang mga balahibo. Alright? So maliwanag tayo dito mga kamamayan po. So next question po tayo. Ito naman galing kay Arvin Positar. Kamamay, anong lunas sa mabahong ipot sa manukan? Ayoko rin kasi na nagre-reklamo ang aking mga kapitbahay. Salamat. Okay? So lahat naman ng kapitbahay nagre-reklamo sa mabahong manukan. Ano ba ang magandang diskarte pagdating dito? Unang-una is yung dapat alaga mo yung iyong lugar. Lagi mo yung nalidisinfect, nalilinis. Mahalaga nalilinis yan mga kamamay para walang pagsimulan ng pag-amoy, lalo na yan kapag umuulan. Diyan magkakaroon ng reklamo ang inyong mga kapitbahay. Kung kaya't magandang gawin, araw-araw mo pong linisan at gumamit ka ng mga disinfectant para makatulong na hindi mangamoy ang inyong manukan. Kung pwede na po dyan yung mga sunrocks. Okay, mag-provide ka lang ng sprayer para hindi mahirap sa iyo ang mag-spray o mag-disinfect ng lugar. Makakatulong po yan upang hindi masyadong mangamoy ang manukan mo at hindi magreklamo yung iyong mga kapitbahay. Alright? So next question po tayo. Ito galing naman kay Roger Paranyal. Magandang araw sa iyo, bro.
Ako, ginagawa ko yan, isang beses lang ako nagpapakain pagka 5 months na edad na sila. Yes, mga kamamay, last question na po tayo ito, ano? Mga kamamay, pagdating natin sa 5 months old and up, ako nga kasi pagdating sa 4 months pa lang, sinasanay ko na po yung ating mga alaga, mga manok na one day, one eat po sila. Maniwala man kayo sa hindi, pero ito po yung mas magandang paraan kung paano tayo mag-aalaga at magpapalaki ng ating mga manok ng simple at payak na paraan pero healthy pa rin po sila. Yung iba dyan na nagpapakain ng 2 times per day, naiintindihan ko kayo kung dyan po kayo nasanay. Pero kung masasanay kayo sa one day, one eat na pagpapakain ng inyong mga alaga, makikita nyo po ang magagandang benefits na maaaring makuha ng inyong mga manok. Unang-una mga kamanok, kung naka one day, one eat kayo, makakatipid kayo ng patoka. Bakit po? Kung halimbawa sa isang buwan, umuubos kayo ng isang sakong patoka, sa one day, one eat mga kamanok, almost 3/4 lang nung isang sako ang inyong mauubos. May matitira pang 1/4 kasi po, baka ka-menos kayo sa pagkain. Di ba mas maganda yon, mas tipid sa patoka, pero gumaganda pa rin ang katawan ng inyong mga alaga. Pangalawang dahilan na kagandahan ng ferment ng one day, one eat, ang inyong mga alaga ay hindi mabigat at hindi rin po mataba. Kasi kalimitan napapansin ko kahit ako noon, nung mga panahon na nag 2 times per day pa lang ako ng pagbibigay ng pagkain, ang bigat ng manok, hindi ganun kagaganda ang katawan, ang papayat pero ang bibigat. Pero ngayon, nung nag one day, one eat ako, iniisip ko rin na bakit bumubulto ang katawan, isang beses lang naman ako nagbibigay ng pagkain. At ang masama, nababawasan pa yung pagkain. Dati ang ibinibigay ko, 35 grams per 1 meal. 2 meals yun, di 70 grams. Pero nung nag one day, one eat ako, 60 grams lang, mas bumulto, mas gumanda ang katawan. Mag-iisip ka talaga. Kahit ako nagtataka, bakit ganun? Mas bumulto, mas binawasan ko yung pagkain. Isang beses lang kumakain, mas bumulto. Doon ka magtataka. Kung ako sa inyo mga kamamay, subukan nyo na lang yung one day, one eat. Isang beses lang kayo magbibigay sa kung anong oras ang gusto mo at free kayo. Piliin nyo. Basta siguraduhin nyo lang na on that time, mabibigyan nyo ng pagkain yung manok. Between 60 to 65 grams, ang dami lang nang ibibigay ninyong pagkain sa manok ng isang beses. Yung painom, kailangan may free access palagi sila sa painom. Unlimited water, fresh water dapat. Yun lang ang inyong tatrabahuhin. Yung pagbibigay ng pagkain, mababawasan. Yung dami ng pagkain, mababawasan, makakatipid. At the same time, yung manok, maganda, maayos, bulto ang katawan. At makikita po ninyo, pagdating sa inyong pamamasyal, magugulat na lang kayo sa kanilang mga gagawing pamamasyal, okay, sa araw na pumunta kayo doon. Okay? So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay. Ang ilang mga advice, ilang mga katanungan na maaaring makatulong sa inyong pagmamanukan. Kung gusto niyo pa ng mas maraming advice, mas maraming kasagutan, magtanong lang po kayo na magtanong dyan sa ibaba. At willing po ako sumagot kahit na ano pa yan. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamanok. Paalam.